Magandang araw mga kaibigan. Nasa kitchen at nagbabalik po. At ngayon po ay magluluto tayo ng bistek na isda. Nakaraan di ba nagluto po tayo ng adobong atay, puso at itlog ng talagitok. Ngayon naman ay ang laman ay ating ibibistek Tagalog. Guys, tingnan nyo ang lalaki, di ba? Ito po yung binigay sa atin ng ating mabait na kapatid na si Brother Isa. At hindi ito yung buong isda, basta ito yung laman ng isda na binigay sa akin. Tignan nyo naman yung gano'ng kakapal yung putol. So, ang dami, di ba? Mashallah. Pero ang lulutuin ko lang ngayon ay isang partang na ganito. Tapos yung iba itatabi ko. Maaring gataan ko yan o escabeche or definitely sinigang para kasama yung malaking skeleton ng isda. Hiwain muna natin ang ating ipaprito na isda ng ganito kakakapal. At mali po yung maliit na kutsilyo ang aking ginamit dahil ito ay matalim. Yung aking malaking kutsilyo ay napakapurol na. At sigurado madudurog kapag ayun ang ginamit ko pang hiwa dito. Ngayon marami rin pala ako nahiwa doon sa may isang malaking cut ng isda natin. Kasi ipiprito na natin muna ito. Painitin muna natin ang ating kawali at saka natin sisimulan ang pagpiprito. Painit na ang ating kawali. Lalagyan na natin ng mantika. Dapat na natin, sobrang init na ng kawali. Oh no, ubos na ang aking mantika. Pupudpuran ko na rin ito ng asin habang naghihintay na uminit ang ating mantika sa kawali. Yan, ayos na. Ayan, mainit na ang mantika. So, ilalagay na natin isa-isa. Sila para dalawang salangan lang ng pagpiprito. So, diba ang isa dito? Ayan. Takpan muna natin at mamaya ibabalik na rin natin para prituhin naman yung kabilang side ng isda. Habang nagpiprito tayo, ipiprepare na rin natin yung ingredients para sa sauce or sa sabaw nung ating bistek Tagalog. Ano nga ba mga ingredients? Of course, lemon, brown onion, or white onion. Mas mahal yung white onion kaya ito binili ko, pero pwede na to. Hiwain natin to into rings. At syempre, toyo at saka paminta. Kali ang paghiwa nga pala ng sibuyas ay pabilog, hindi siya yung chopped. Kasi ipapatong lang natin to mamaya sa sabaw ng bistek. Lagay ko muna ang onion dito. Pag-iwa-iwalayin ko yung mga onion rings. Ingat lang at baka maputol. Pero okay lang naman kahit maputol. Huwag lang lahat putol, di ba? Kasi ang pangit na ipantopping sa may ating bistek Tagalog. So, habang nag-ano tayo nito, trivia lang, a little information bakit tinawag na bistek Tagalog itong ating niluluto. Actually, nagsimula yan sa beef steak. Ang talagang beef steak eh syempre laman ng baka. Pero alam mo naman tayo mga Pilipino inventive pagdating sa mga ulam. So minsan ginagawa ring bistek ang manok or isda at iba pang meat. Hindi mo naman pwede tawagin beef steak dahil hindi naman beef yung ginamit na meat. Kaya tinawag na beef steak. Kaya ito at bistek Tagalog dahil Katagalugan region ata nagsimula ang ganitong luto, ulam. Ayan, naprito na yung isang side. Ngayon babalik na rin natin. Ingat lang po at baka madurog
ating isda. Yan, ganda ng pagkakaprito, golden brown. At saka tama yung pagkakahiwa ko ng meat, kasi ayun yung hindi siya maghihiwa-hiwalay na side na aking hiniwa. Yan. Sarado po natin muli at hintayin natin maprito yung kabilang side at isusunod natin yung susunod na batch. Ayun yung hiniwa natin na sibuyas. So set aside muna natin siya dyan at hiwain ko naman yung lemon. Pagdating sa lemon, hihiwain ko siya ng maliliit, hindi naman sobrang liit, para ma-squeeze ko siya ng maayos at maubos natin yung juice nitong lemon. Problema kasi, pag hiniwa ko lang to sa dalawa, baka hindi ko masimot yung juice ng lemon. Kaya hiwain ko siya ng maliliit para mamaya pipigain ko na lang. Ayan, ayos na rin siya. So talagang yung pagpiprito na lang ang hinihintay natin na matapos para masabawan. Ayan po, palagi ko ay maayos na yung pagkakaprito natin on both sides. Kaya hanguin na natin yung ating pritong laman ng talakitok. Ayan. So i-set aside na natin muna ito. Ilagay natin dito sa may ating mangkok. Yan po. At pag naisali na natin itong first batch, yun namang huling batch ng meat ng talakitok ang ating pre-prituhin. So, nalaban siya uli. Matapang talaga ang isang talakitok. Yan. Yung kabilang side medyo luto na yan, pero di ba ayos lang yan na hindi both sides ay sobrang brown. Yan, next batch na po tayo. At ito ay medyo nadurog, medyo nakadurog. Hindi natin maluto, sarado ko muna. Iwawalay ko dito yung mga maliliit na parte ng sibuyas na iniwa natin. Igigisa ko muna bago ko lagyan ng sabaw. Saka yung mga naputol, ayan, sama natin sa pagmisa. Medyo malalaking rings, ayun, ipapaibabaw natin mamaya kapag naluto na yung sabaw at saka nailagay na yung isda. Kaya siguro ayos na yan, marami na yan para panggisa. At i-squeeze ko na rin yung lemon dito sa may tasa para pag gagawin na yung sabaw at pakukuluan ay sasalin na lang. Diba mas nasisimot yung juice ng lemon kapag hindi siya sa maliliit at saka pipigain. Shoutout muli kay Brother Isa sa kanyang kagandahang loob sa pagbibigay sa atin ng ating niluluto ngayon. So, sobrang dami ng kanya ibinigay, ipinamahagi sa atin ay hindi natin maluto ng isang lutuan. At sigurado maraming putahe ang aking maluluto sa mga susunod na araw doon sa mga natira pang laman at ibang parte ng isda na ibinigay niya sa atin. Uy guys, ang dami oh. Baka magiging masyado maasim ang ating bistek Tagalog na talakitok. Sandali, hindi ko makuha ang nag-iisang buto ng lemon. Yan. Oh no. Paborito nga din pala ito ng anak ko na pagkain, itong bistek Tagalog. Gusto niya yung sabaw. At imagine, ang anak ko ay 2 years 8 months old pa lang, pero kumakain na siya ng mga niluluto kong ulam. Kasabay namin mag-asawa pag nagdi-dinner at pag nagdi-dinner, yun. Kasi kompleto kami sa bahay pag dinner time dahil galing kami sa trabaho. Pag lunch time, si ate lang ang kasama ni Marwan. Pero pinapakain niya rin kung ano yung niluto ko. Kaya siguro pwede nating baliktarin ang isda dahil nakikita ko sa gilid brown na yung tama.
Ito ay dahan-dahan dahil natutulog itong isang to. Ito kasi yung pinakadulo kanina. At napakahirap hiwain kapag yung sa dulo. Sigurado matutulog kahit gano'ng kakapal yung kahit gano'ng katalas yung kutsilyo na ginamit. Uy! Ito rin nakisama sa pagdurog. Pero hindi naman siya durog na durog. Maayos pa rin ang pagkakaprito natin. Ayan. Balikan natin yung maya-maya. Isarado natin dahil ako ay tinatalamsikan ng mantika nitong ating piniprito. Ayan mga kaibigan. Maayos na itong ating pagpiprito. Both sides ay luto na. So dahan-dahan lang natin tanggalin. At ang huling piraso. Yan, nandito na lahat sa bowl yung mga prinito nating isda. At ngayon naman, igigisa ko na itong hiniwalay ko na onion. Nakasan na natin yung apoy. Meron akong pulang sibuyas, which is dapat ayun ang ating pinag-isa. Pero kailangan natin magtipid guys. Malaki naman yung ating white onion, kaya sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. At sa Pilipinas, definitely napakamahal ng sibuyas, di ba? Although dito sa Dubai, hindi naman siya ganun kamahalan. Pero kailangan pa rin magtipid. Maging wise po tayo sa kahit ano man ang ating gagamitin. Ngayon naman, lalagyan na natin ng toyo. Dito ko na rin pala sasabawan guys. Hindi ko na siya isa-transfer sa malaking pot. Uy, maraming toyo yan. Lagyan natin ng half cup ng tubig para pampadagdag sa sabaw. Okay. Lakasan natin ang fire para kumulo kagad ito. Pagkakulo na itong ating toyo, tsaka naman natin sasama yung lemon juice. Yan, kumukulo na guys. So, isama ko na itong lemon juice natin. Lagyan ko ng konting tubig yung ating nilagyan ng lemon juice. Yan. Hintay lang uli kumulo at lagyan na rin natin ng paminta. Okay. Mga kaibigan, kumukulo na siya. Matikman muna yung sabaw. Patingin ko masyado maasim yung ating sabaw sa dami ng lemon na nailagay ko. Kaya dadagdagan ko ng toyo. Masarap din naman to kapag maraming toyo at may alat. Gasan natin yung kutsara at matikman ulit. Perfect ang lasa. Balansing-balanse yung alat ng toyo at saka yung asim nung lemon. Ayan, kumukulo na. Isasama na natin isa-isa. Pero ilagay ko muna sa low fire. Sama natin isa-isa yung ating prinitong isda. Ito hindi ko to hahaluin guys, baka madurog. So ilalagay lang natin ng ganyan. Sasalansan natin sa ating kawali. As usual, ang kawaling gamit natin ay yung maliit pa rin dahil nga sabi ko ano nakaraan na ating video ay natuklap na yung film, protective film nung ating malaking kawali at saka hindi na siya safe gamitin dahil syempre yung film na yun toxic yun. Yan. Hindi natin masyado pakukuluan yan at madudurog yan, lalambot yung isda. Tapos ilalagay na natin itong mga onion sa ibabaw. Huwag na natin matagalin ito at syempre mabababad ang ating isda. Dami pala nito guys.
Eh, bay, malaki yung onion eh. Kaya, syempre, madami yan. Ubos na. Hindi na makita yung isda. Sa dami ng onion. Yan. Sarado natin para lumambot yung onion. At sumama siya doon sa may sabaw. Guys, hindi ko ito mahalo dahil nga, gaya na sabi ko, baka malamog yung isda. So, gamitan natin ng kutsara. At saka, ibuhos natin sa may ibabaw nung onion na hindi nakalubog sa sabaw. Takpan natin for 1 minute. At hayaan kumulo. At babalikan natin. Yan po mga kaibigan. Luto na ang ating bistek Tagalog na talakitok. So patayin na natin yung kalat. Oh, napakabango at sigurado napakasarap nito. Sa muli pong pagkikita natin, ito po ang Nasser's Kitchenette. Paalam po mga kaibigan.